sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ako si Daisy, I'm 28 years old na ngayon at kasalukuyang isang call center agent. Well, sumulat ako sa inyong programa kasi gusto ko lang pong i-share ang madramang storya ng buhay ko at kung paano ko nagawang magsumikap sa buhay. Back to my childhood days ay lumaki ako ng walang mga magulang at umaagapay sa paglaki ko. Walang nagsasabi ng anak, tama yan. Anak, mali yan. I don't remember anything about my mother at all kasi 3 taong gulang pa lamang ako nang umalis ang nanay ko para iwan ang responsibilidad niya bilang isang magulang. Kaya naman naiwan ako sa poder ng papa ko na irresponsable at walang ginawa kundi ang maglasing at magwala. Nang madalas ay nauuwi pa sa pananakit sa akin kaya masasabi kong malayo talaga ang loob ko sa aking ama. Gayunpaman, habang dumadaan ang panahon ay nalalaman ko ang realidad ng buhay. Mahirap palang mabuhay lalo na't binabagyo ka ng maraming mga pagsubok na kung iisipin mo ay tila wala ng katapusan. Ilabas niyo si Imang. Ilabas niyo ang asawa ko, parang awa niyo na. Imang! Ilabas niyo ang asawa ko. Parang baliw na nagsisisigaw si Itay sa veranda. Buti na lamang at malayo ang mga kapitbahay namin kaya walang magreklamo sa ingay ng aking ama. Sinubukan kong awatin at patahanin si Itay pero dahil sa epekto ng alak sa kanyang katawan ay wala akong magawa noon, kundi ang pagmasdala lamang ang hinagpis ng aking ama. Mabilis namang lumapit sa akin si Lola para alamin ang nangyayari sa aking ama. Daisy, apo, anong nangyayari sa tatay mo? Sinusumpong na naman po si Itay eh. Wala naman po siyang ginawa dyan sa terrace kundi ang maglasing at magsisigaw. Wika ko. Bakit hindi mo lapitan at payapain ang tatay mo? Nag-aalala ang tanong sa akin ni Lola. Natatakot ako sa kanya, Lola. Baka kapag inawat ko siya saktan lang ulit niya ako. Katulad nung dati. Katwiran ko sa kanya. Teka, ako na nga ang pupunta dyan kay Buboy. Tawagin mo ang tita Ofelia mo. Utos niya sa akin. Agad ko namang sinunod ang utos niya at tinawag ang aking tiyahin na noon ay nasa kusina nagluluto. Buboy anak, ano ba nangyayari sa iyo? Ano ba? Pakiusap at kumalma ka. Narinig kong pagmamakaawa ni Lola sa kanyang anak. Si Imang, kailangan kong mabawi ang asawa ko. Umiiyak na sagot ni Itay sa kanya. Hindi na babalik si Imang, anak, iniwan ka na niya. Naiiyak na sabi pa ni Lola. Hindi niya ako iniwan. Nilayo siya sa akin. Kontra ni Itay pagkatapos ay balik ulit ito sa paghagulhol habang binabanggit ang pangalan ng aking ina. Samantala mabilis namang tumungo si Tita Ofelia sa veranda at hindi niya maitago ang disappointment sa ginagawa ng kapatid. Ma, ano nangyari? Ano ba yan, naglalasing na naman niyang si Buboy? Naiiritang wika ni Tita pagkatapos ay bumaling siya sa aking ama. Buboy, ano ba? Para kang baliw dyan. Baka nababaliw na po yang si Itay, ang sabi ko naman. Buboy, ano ba? Tama na. Wala si Imang dito. Halika, pumasok ka na sa loob ng bahay. Sinubukang akayin ni Lola si Itay papasok sa bahay pero nagpupumiglas ito. Hindi ako papasok sa loob hanggat hindi ko kasama si Imang. Pagkatapos nun ay nagsisigaw na siya.
Baliw ka na talaga, Buboy. Alam mo namang wala si Emang dito. Kung sa bagay, paanong hindi mababaliw yan madalas malipasan ng gutom yan. Galit ng wika ni tita sa aking ama. Huwag ka magsalita ng ganyan, Ofelia. Hindi baliw ang kapatid mo. Kontra naman ni Lola. Ano po bang tawag mo dyan? Puro na lang pagsigaw niya ang naririnig dito. Nakakahiya na. Baka sabihin pa may lahi tayong baliw. Dalhin na lang kaya natin si Buboy sa mental hospital o di kaya ay rehabilitation center. Suhestyon pa ni Tita Ofelia. Pero hindi na yon sinagot pa ni Lola at sa halip ay muling bumaling ito sa anak na nagwawala. Buboy, tama na. Huwag ka nang magsisigaw dyan. Maawa ka naman sa sarili mo. Anak, pakiusap. Ngunit lalong nagwala si Itay. Bitawan niyo ako. Ano ba, bitawan niyo ako? Pagkatapos noon ay buong puwersa niyang tinulak si Lola palayo. Agad naman kaming rumisponde sa napaupong matanda. Pero hindi tumigil si Lola sa pag-aalala sa kanyang anak. Hiningi pa niya ng tulong namin ni tita para dalhin si Itay sa loob ng bahay pero tumanggi ako. Ayoko po, Lola, baka saktan lang po niya ulit ako. Nakakadala na po kasi siya. Yun ang katwiran ko noon sa kanya. Teka, bakit wala ka bang pag-aalala para sa ama mo, ha, apo? Agad ko namang sinagot ang tanong ng aking Lola. Wala po siyang kwentang ama. Hindi naman po siya nagpakaama sa akin kahit kailan. At saka hindi po ba kayo nasasanay sa kanya? Araw-araw naman po niyang ganyan eh, sabi ko sa kanya. Hindi na lamang kumibunoon si Lola pero alam kong nasaktan siya sa aking sinabi laban sa aking ama. Samantala dahil sa patuloy na pagwawala ni Itay ay bumaling na lamang si Lola kay tita. Ofelia, tumawag ka na lang kaya sa doktor. O kung hindi man sa barangay tanod para maawat na nila ang kapatid mo. Sige po ma, tatawag na lang po siguro ako ng tanod na aawat sa kanya. Pagkatapos ay dali-daling umalis na si Tita Ofelia habang ako naman ay pinapanood ko lamang si Lola habang sinusubukang pakalmahin ang aking ama. Anak, tama na. Nasasaktan na ako sa mga nangyayari sa iyo. Diyos ko, tulungan niyo si Buboy. Naiyak pang wika ni Lola na siyang kumurot din sa aking puso. Papadudot ganon ang madalas na eksena sa aking tatay pagkatapos maglasing ay magwawala ito. At dahil din sa madalas na nalilipasan siya ng gutom kaya unti-unti na ring nawala ang katinuan ng pag-iisip. Sa kabilang banda dahil na rin sa takot ng tita ko at ng lola ko kaya nagpa siya silang dalhin na sa mental rehab ang aking ama kung saan ay 3 taon siyang namalagi doon. Papadudot sa pagkawala ng aking ama sa aming bahay ay aaminin kong nakaramdam ako ng kapayapaan. Bagamat naaawa ako sa sitwasyon ng aking ama sa rehab ay hindi ko na maramdaman pa na mahal ko siya. Kaya naman tuloy madalas akong tanungin noon ng aking lola tungkol doon. Katulad na lamang isang gabi kung saan ay kasabay din noon ang pagdating ng isang masamang balita. Daisy apo, mag-usap nga tayo. Mahal mo ba ang ama mo? Seryosong tanong ni Lola sa akin. Bakit niyo po naitanong sa akin yan? Siyempre mahal ko po si Itay. Tatay ko siya eh. Kahit na sabihin ganyan ang ugali nun. Talaga apo, pero bakit ibang napapansin ko? Hindi makapaniwalang response sa akin ng lola ko. Siguro po Lola masama lang ang loob ko kay Itay. Pakiramdam ko po kasi hindi po ako nag-i-exist. Hanap po siya ng hanap kay tita pero hindi niya naaalala na nandito pa ako. Na nandito pa ang anak niya, Lola. Hindi ko po nararamdaman na minahal ako ni Itay. Bukod doon ay simula sa pagkabata ko palagi lang po niya akong pinapalo at sinasaktan. Paliwanag ko naman sa kanya. Samantala ay huminga ng malalim si Lola bago nagpatuloy. Daisy, alam ko na nagkulang sa iyo ang ama mo pero sana'y mapatawad mo pa rin siya ha. Palagi mong tatandaan apo na kahit pagbalik-balik ta rin man ang mundo siya pa rin ang tatay mo. Huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. Sa totoo lang po Lola, napatawad ko na rin po si Itay. Siguro kung hindi man ako showy sa pagpapakita ng pagmamahal kay Itay, dahil yun sanasanay na rin po ako na nilalayo niya ang sarili niya sa akin.
Dahil po doon sa pamamalo at pananakit niya sa akin naging matigas ang damdamin ko. Wika ko. Sa puntong iyon ay niyakap ako ng aking lola. Matuto ka magpatawad sa mga magulang ha. Apo, maniwala ka sa akin na kagagaan ng loob na wala kang kinikimkim na sama ng loob sa dibdib mo. At saka apo, giginhawa ang buhay mo kapag wala kang galit sa mga magulang mo. Sabi pa niya sa akin. Tumango lamang ako bilang tugon sa pagsang-ayon ko sa kanya. Maya-maya'y dumating na si Tita Ofelia pero nagulat kami sa dala niyang masamang balita. Ma Daisy, patay na si Buboy. Nagulantang ako sa aking narinig. Nanginig ang buong katawan ko at para bang gusto kong kumawala ng mga luha ko sa mata. Diyos ko Ofelia, totoo ba yung sinasabi mo? Naiiyak na wika ni Lola sa aking tiyahin. Opo ma, ang sabi po sa akin doon sa rehab ay nakita na lang daw po nilang walang buhay si Buboy sa kwarto niya. Inatake daw po siya sa puso. Pagkatapos noon ay sa akin naman bumaling si tita. Daisy, patay na ang ama mo. Diyos ko po, bakit po namatay ang anak ko? Bakit po ninyong kinuha sa akin? Pagkatapos noon ay humagulhol na si Lola. Sinubukan ko naman siyang aluin, papadudot. Papadudot na burol at nailibing ang ama ko pero hindi man lang ako nakaramdam ng kahit na anong sakit. Niluha, walang tumulo noon sa mga mata ko dahil na rin siguro sa malayo ang loob ko sa kanya. Sa kabilang banda pagkamatay ng ama ko ay sa tiyahin ko na nagpa siyang tumira ko. Siyang sumagot lahat ng pag-aaral at pangangailangan ko pero sobrang napakahigpit ng tiyahin ko sa akin. Kaya madalas niya akong pagalitan na nauuwi sa tampuhan. Kabaligtaran naman ang lola ko dahil siya halos lahat ang umaasikaso sa akin at sa kanya ko lang naramdaman ang pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Papadudot nagsumikap talaga ako sa pag-aaral para maipagmalaki ako ni tita at ng lola ko. Marami akong nahakot na medalya noon pero ni isa sa tita o lola ko ay walang nakarating. Matanda na ang lola ko at busy naman sa trabaho ang tita ko. Yun ang naging dahilan para magtampo ako at magrebelde sa kanila. Daisy apo, nagrebelde ka ba sa amin? Seryosong tanong sa akin ng lola ko. Hindi na lamang ako kumibo noon. Nagpatuloy naman si lola habang pinapagalitan niya ako. Palagi mo na lang kaming sinusuway ng tita mo. Daisy, ayaw ka naming mapahamak at mapariwara. Kaya pinagsasabihan ka namin ng tita mo. Tapatin mo nga kami Daisy. Anong ginawa namin sa iyo at nagre-rebelde ka sa amin ng ganyan? Si Tita Ofelia naman ang nagtanong sa akin. Wala po tita, hindi po ako nagre-rebelde. Nagsaya lang po kami ng mga kaibigan ko. Nakaka-bored kasi dito sa bahay at saka total naman po pinatigil niyo na ako sa pag-aaral. Kaya malayo ko nang magagawa ang gusto ko. Sarkastikong sagot ko sa kanila. Nagre-rebelde ka ba apo dahil pinatigil ka ng tita mo sa pag-aaral? Tila naiintindihan na ni Lola kung bakit ako ganon. Paano hindi kita patitigilin sa pag-aaral? Kahit anong nag-aaral ka pa mabisyong bata ka na. Napapabayaan mo lang ang pag-aaral mo. Sa simula ka lang magaling. Tapos wala kang binibigay sa amin kundi sakit lang ng ulo. Katwiran naman sa akin ni tita. Sa puntong yon ay nagtaas na ako ng boses. Teka tita, bakit po ba kayo nakikialam sa buhay ko? Kompronta ko sa kanya. Nakikialam ako kasi pinapalamon pa kita rito sa bahay. Diretsa niya sa akin. Hindi ko naman nagustuhan ang sinabing yun ni tita. Nanunumbat na pala kayo ngayon. Sumingit na si Lola sa usapan para awatin ako. Daisy apo, hindi nanunumbat sa iyo ang tita mo. Ang kanya lang may karapatan siyang makialam sa buhay mo kasi simula nung namatay ang tatay mo ang tita mo na ngayon ang tumatayong magulang mo. Ayaw ka lang niyang mapahamak at mapariwara. Talaga po? Sa pagkakaalam ko po Lola, walang care sa akin niyang si tita. Kaya lang naman po Lola ang tumatayong magulang ko sa akin. Si tita, hindi ko naman naramdaman na minahal niya ako. Tahasang sabi ko pa noon. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan ha? Kung hindi pala kita mahal,
bakit nagtsatsaga pa akong pag-aralin ka? Bakit pa ako nagtsatsagang pakainin ka? Kung hindi kita mahal, edi sana hindi kita kinupkup dito at pinag-aral nun. Balik naman sa akin ni tita. Daisy Ofelia, wag na kayong magtalo. Pakiusap sa amin ng matanda. Oo Daisy, malayo ang loob ko sa'yo. Bakit? Dahil dyan sa ugali mong magaspang. Paano hindi ako magiging aborido at inis na inis sa'yo? Wala kang ginawa kundi ang magrebelde. Sa totoo lang hindi ko alam kung ano ang dahilan mo. Kung bakit ka nagrebelde. Nagpapapansin ka ba? At saka, hindi ka nag-iisip sa pagrebelde mong yan. Sino bang maapektuhan? Ikaw din Daisy. Paglalahad ni tita ng kanyang saloobin sa akin. Daisy apo, walang mangyayari sa iyo kung palaging magre-rebelde lang yung nasa isipan mo. Ikaw lang din ang mapapahamak dyan sa ginagawa mo. Apo, pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko. Segunda pa ni Lola. Papadudot dahil sa bisyo, barkada at pagbubulakpol. Kaya nadapa ako sa putikan. Halos napariwara na noon ang buhay ko. Nawala na ang dating masikap sa pag-aaral. Pero hindi ako hinayaan noon ng lola at ng tita ko na tuluyang masira ang buhay ko. Ang lola ko noon ang naging nanay at tatay ko habang pinag-aral ulit ako noon ni tita. Doon ay naisipan ko na kailangang tama ang gawin ko at hindi ang pagrebelde. Kaya papadudot sinikap ko talagang magbago. At sa awa naman ng Diyos ay unti-unti rin akong nakabangon mula sa pagkakadapa ko sa putikan. Papadudot pinagsikapan kong ibangon ang sarili ko. Gusto kong mapatunayan, gusto kong maitama ang lahat ng pagkakamali ko. Gusto kong ipakita sa lola at tita ko na kaya kong magtagumpay sa buhay kaya tinoon ko noon sa pag-aaral ang atensyon ko. Pero papadudot hindi natapos doon ang mga pagsubok sa buhay ko dahil marami pa rin kaming hindi mapagkasunduan ng tito ko. Bukod doon ay hindi pa rin nagbago noon ang pakikitungo sa akin ng tita ko. Palagi siyang aburido at inis na inis sa akin kaya papadudot pumasok na naman sa isipan ko noon ang magrebelde sa tita ko. Akala ko ba nagkakasundo na tayo sa pagpapaaral ulit sa iyo pero titigil ka na sa mga bisyo mo. Bakit ginagawa mo pa ulit yan? Daisy naman. Huwag ka naman sanang maging sakit ng ulo. Maya ka naman sa amin ng lola mo. Sita sa akin ang aking tiyahin. Alam mo tita, ang OA nyo. Ngayon lang ulit ako napainom. Naputol noon ang aking sasabihin nang biglang magsalita si Tita Ofelia. Hindi ka pa dapat nagbibisyo sa edad mong yan. Minor de edad ka pa. Baka nakakalimutan mo Daisy. Magtino ka naman sana. Huwag ka naman sana magpaka-black sheep. Hay nako Daisy, kahit kailan talaga buwisit ka sa buhay ko, salot ka. Sigaw niya sa akin. Paano ko magbabago kung kayo mismo sa paligid ko hindi naniniwala sa akin? Oo, buwisit at salot ako sa buhay mo kasi pakain mo lang ako, hindi ba? Dahil sa akin, napaaga ang responsibilidad mo at hindi ka nagkapamilya. Kahit kailan naman hindi mo ako minahal. Si Lola lang ang nagmamahal sa akin. Ganti ko. Sige, paano ko mamahalin ang isang katulad mo na pasaway? Sakit ng ulo at lapastangan sa nagpapaaral sa kanya. Daisy, ikaw ang may kasalanan kung bakit ganito ang trato ko sa iyo. Ilang beses kitang inunawa, ilang beses na kitang pinagpasensyahan. Pero ano? Sige ka pa rin sa mga kalokohan mo. Ngayon alam ko na kung bakit hindi ka minahal ng tatay mo. Kasi magaspang yung pag-uugali mo. Ang sinabing yon ni Tita Ofelia ang nagpakirot ng labis sa aking puso. Kayong lahat ay may kasalanan. Kaya ako naging ganito. Kaya ako ganito dahil sa walang nagpakamagulang sa akin. Wala ni isa sa inyo ang nagmahal sa akin maliban kay Lola. O maaring pinag-aral at pinakain ninyo ako pero hindi sapat yun tita. Kailangan ko rin ang pagmamahal at ng gabay. Hindi nyo naibigay yon sa akin kasi palagi kayong abala sa pagtatrabaho. Wala kayong panahon sa akin. Bukod sa alam ko na hindi bukal talaga sa kalooban ninyo, nakupkupin ako. Nahihiya lang kayo kay Lola kaya pinag-aaral niyo ako.
Nakita ko naman si tita na tila naiyak na sa galit ng dahil sa akin. Pagkatapos ng lahat, Daisy, heto lang ang igaganti mo sa akin. Wala kang utang na loob, wika niya sa akin. Pagkatapos noon ay iniwan na niya ako habang nakaramdam naman ako ng matinding pag-uusig sa konsensya. Papa Dudut, alam kong mali na sagutin ko ng gano'n na lamang ang taong pinagkakautangan ko ng loob. Pero dahil sa galit ay hindi ko na yon napigilan. Pero agad din akong humingi noon ng dispensa alang-alang na rin sa kahilingan ng lola ko. Sa kabilang banda lumipas ang panahon at namuhay ako sa inggit at panghihinayang. Nainggit ako sa iba na may buong pamilya at nagmamahalan sila sa isa't isa. Naisip ko tuloy na bakit hindi ako biniyayaan katulad ng iba. Bakit ang iba ay may nagmamahal habang ako ay walang nagmamahal ni isa. Dumating tuloy ako sa point na nagtatanong ako kung masaya ba ang may buong pamilya. Papa Dudut, dumaan pa ang ilang taon at muling binagyo ang buhay ko ng pagsubok. Dahil sa katandaan ng lola ko ay nagpaalam na siya sa amin. Yun ang dumurog sa pagkatao ko ang mawala ang kaysa isang taong nagmamahal sa akin. At nang mamatay na si lola, ang tanging tiyahing ko na lamang ang naging kasakasama ko. Pero nagpatuloy pa rin ang hidwaan sa pagitan naming dalawa, lalo na't umiibig ako noon sa isang lalaki na ayon sa tita ko ay hindi karapat-dapat. Papa Dudut, dahil sa sabik ako maranasan ng pagmamahal, ay pinaglaban ko noon si JC sa tita ko. O maaring maraming kapintasan noon sa boyfriend ko pero bulag ang pag-ibig at dahil nga sa nagre-rebelde ako ay 4 na taon kong sinuway ang utos ng tita ko. 4 na taon din ang tinagal ng relasyon namin ni JC. Pero Papa Dudut, sa mga araw at buwan na lumilipas ay unti-unti ko ring naunawaan kung bakit gano'n na lamang kahigpit sa akin ang aking tiyahin. O Daisy, bakit hindi mo pa nagagalaw ang pagkain mo? Usisa niya sa akin. Wala po kong ganang kumain, tita. Sagot ko kay Tita Ofelia. Namimiss mo ba ang lola mo? Tumango ko bilang sagot sa tanong niya. Opo tita, hanggang ngayon po hindi pa rin po ako makapaniwala na wala na si lola. Pagkatapos noon ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Agad naman akong inalo ni tita. Huwag ka nang umiyak, Daisy, naiintindihan kita. Maski ako ay nasasaktan din sa pagkawala niya. Pero ganun talaga ang buhay, kagustuhan na yun ng Panginoon. Wala tayong magagawa roon. Dapat na nating tanggapin na wala na ang lola mo. Masaya na siya sa piling ng Panginoon, kasama na niya ang tatay mo. Tita, naiiyak akong napatingin noon sa kanya. Narito pa naman ako, Daisy. Narito pa ako at nagmamahal sa iyo. Daisy, huwag mong isipin na hindi kita minahal. Nagkakamali ka. Minahal kita tulad ng pagmamahal na binigay sa iyo ni Mama. Napayakap naman ako noon sa tiyahin ko pagkatapos niyang sabihin yon. Tita, sorry. Sana maunawaan mo ako at nagawa ko lang yon kasi naniniwala ako na hindi si JC ang nararapat na lalaki para sa iyo. Ayaw ko sa kanya kasi wala siyang maibibigay na mabuti sa iyo. Pahayag niya sa akin. Pero tita, mahal ko po siya. Ngunit nagpatuloy lamang si tita sa pangangaral sa akin. Hindi pa totoong pagmamahal niyang nararamdaman mo para sa lalaking yon. At saka hindi siya ang lalaking bagay sa iyo. Isipin mo, ikaw pa ang gumagastos sa kanya. Tapos mabisyo pa siya. Mahawa ka lang sa kanya. Buti talaga ang nakinig ka rin sa akin at hindi ka na sumama pa sa kanya. Daisy, kaya ako ganito sa iyo kasi tumatanda na tayo. Ako tingnan mo matanda na rin. Gusto ko bago ko mawala makita kong nasa maayos ka na. May magandang trabaho, may magandang buhay, may pagmamalaki. Kaya hindi mo maiwasan sa akin na kaunting mali mo agad kong tinatama yon. Oo, maaring nagiging stricto ako sa iyo pero Daisy, para din yun sa iyo. Paliwanag pa niya sa akin. Sige po tita, pipilitin ko pong kalimutan si JC. Sabi ko noon sa kanya. Basta promise po ha, hindi na po mauulit. Hindi na po ako magiging pasaway. Sabi ko pa sa kanya. Huwag kang mag-alala, pinapatawad na kita. Sabi niya. Ako rin Daisy, humihingi rin ako ng tawad sa iyo. Kung nasabihan kita ng mga masasakit na salita.
Ngumiti at nakahinga na ako ng maluwag pagkatapos niyang sabihin yon sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Okay lang po yun, sabi ko pa sa kanya. Papadudot sa pagkakataong yon ay tinigil ko na ang paglaban ko sa aking tiyahin. Unti-unti ko ring na-realize na tama nga siya. Hindi talaga si JC ang nararapat na lalaki para sa akin. Natapos ang bagong taon ng 2013 at simula noon ay hindi na kami muling nagkita pa ni JC. Oo, nagpapalitan pa rin kami ng text at nagtatawagan pa rin kami pero hindi na ako nakikipagkita dahil naiisip ko na mas mahalaga ang aking tiyahin. Nagkamali ako ng akala noon na hindi niya ako mahal. Dahil mahal pala niya ako at hindi bilang isang pamangkin kundi bilang isang anak. Papadudod sa pagkakataong yon ay nagbago na rin si JC at kinalimutan na rin niya ako. Lumipat naman ako ng trabaho at maswerteng natanggap sa isang malaking kumpanya sa Makati. Doon ko nakilala si Tonton at kung si JC ay walang pangarap sa buhay, kabaligtaran naman ito si Tonton. Sa kanya ko nakita talaga ang hinahanap ko sa isang lalaki, isang responsable, mabait, masipag at may pangarap sa buhay. Kaya nang manligaw sa akin si Tonton ay hindi ko na pinatagal pa. At naging kami kaagad at sa pagiging boyfriend ni Tonton sa akin ay wala ni isang pagtutol ang maririnig mo sa tiyahin ko. Papadudot malaki ang pasasalamat ko sa tiyahin ko na gumagabay sa akin, nag-aruga at nagpaaral at higit sa lahat ay nagmahal ng walang hinihinging kapalit. Hindi ko kailangang lumabas pa sa sinapupunan niya para masabi lang na anak niya ako. Kahit na hindi ako nanggaling sa kanya ay tinuring niya akong parang tunay na anak. Kaya para sa mga tagapakinig ninyo sana'y matuto kayong pahalagahan ng mga taong nagmamahal sa atin. Hindi porket nakakagalitan nila tayo ay inaakala nating palagi na lang tayong mali sa paningin nila ay hindi na tayo mahalaga sa kanila. Mali yun sapagkat ang totoo niyan ay mahal nila tayo at gusto lamang nila tayong dalhin sa tamang landas. Sana'y may napulot po kayong aral sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Muli maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng panahon sa sulat ko. God bless and more power. Lubos na nagpapasalamat, Daisy. Mga ka-online, tandaan natin palagi na walang nagagawang mabuti ang pagrebelde dahil ang sarili mo lang din ang mapapahamak sa huli. Bukod sa naobserbahan namin na tila naghahanap ka lamang ng atensyon o kalinga mula sa iyong tiyahin at lola, kaya ka nagre-rebelde noon. Pero buti na rin at mahaba ang pasensya ni Ofelia sa iyo at hindi kanya binitawan kahit na ilang beses mo siyang binigyan ng sakit ng ulo. Patunay lamang yan, Daisy, na mahal ka talaga ng tiyahin mo at salamat sa Diyos na na-realize mo rin sa bandang huli na mali ang ginawa mo at nagkapatawaran kayo ng tiyahin mo. Muli maraming salamat sa iyo, Daisy, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. God bless sa inyong dalawa ng tiyahin mo. Ang kwentong ito ay binigyang kulay ni Krishna. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po